Banal at mahabagin namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat sa dakilang kaligtasan na ibinigay niyo po sa amin, Panginoon. At maraming salamat po sa pagmamahal niyo po sa amin na hindi niyo po kami hinayaan na mapunta po kami sa pagkawasak doon sa impyerno. At habang nabubuhay kami sa mundong ito, Panginoon, patuloy niyo pong pinapadama sa amin yung pagmamahal mo na pinapaalala sa amin yung sakripisyo niyo sa cross na nagdanak ang iyong malagang dugo para sa kabayaran ng aming mga kasalanan at kalinisan sa lahat ng aming nagawang kasalanan sa iyong harapan. Ngayon sa oras na ito, Panginoon, ay makapag-aral at makapakinig po kami ng iyong banal na salita at dinadalangin ko po na patuloy niyo pong buksan ang puso at isipan ng bawat nakikinig sa iyong banal na salita. Naway, ipaunawa niyo po sa kanila ang mensaheng ibibigay niyo po sa kanila at may apply po nila sa pang-araw-araw nilang buhay dito sa mundong ito. Alam po namin na tinipon niyo po kami sa lugar na ito upang maging banal kami sa iyong harapan at maging masunod ang iyong kalooban sa lahat ng buhay namin dito na natitira sa mundong ito. Sa panahon namin ngayon, Panginoon, ay maraming mga kapigatian, maraming mga pagdurusa at kahirapan sa mundong ito. Naway, malampasan po namin ang lahat ng ito, Panginoon, at maging matatag ang pananampalataya namin hanggang sa ikalawang pagbabalik mo sa mundong ito. May mga kapatiran po kami na nahihirapan sa kanilang Kristiyanong pamumuhay. Naway, tulungan niyo po sila, patnubayan, gabayan, at ipaalala niyo po sa kanila yung tunay na pag-ibig niyo po sa kanila, Panginoon. Naway, muli po namin silang makasama sa pakikinig at sa fellowship sa iyong dakilang pangalan. Sa oras na ito, hinihiling po namin na samahan niyo po kami, patnubayan at gabayan sa pakikinig ng iyong banal na salita. May mga brothers and sisters kami na kung papunta pa lamang dito sa lugar na ito, naway ingatan niyo po sila at walang balakid nawa sa kanilang mga daan patungo po dito sa iyong iglesia. Muli, hinihiling po namin, puspusan niyo po kami ng iyong banal na Espiritu sa oras na ito hanggang sa matapos yung itong banal na gawain. Ito po yung dalangin namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, naming Panginoon na tagapagligtas. Amen. Okay, so para sa salita ng Diyos, buksan ho natin sa aklat ho ni Mateo, chapter 26. Aklat ni Mateo, chapter 26. Mateo, chapter 26, verse 36 hanggang 46. Mateo, chapter 26, verse 36 hanggang 46. So, mahaba po ito, kaya magsalitan ho tayo sa pagbabasa. Okay? So, kung nariyan na po ang lahat, babasahin ko po muna, and then kayo po. Pagkatapos ay pumunta si Jesus na kasama sila sa isang puok na tinatawag na Getsemani at sinasabi niya sa kanyang mga alagad, "Maupo kayo rito, samantalang ako'y pupunta sa dako roon at mananalangin." At sinabi niya sa kanila, "Lubhang nalulungkot ang aking kaluluwa na halos ay ikamatay, manatili kayo rito at magpuyat sa akin." At lumapit siya sa mga alagad at sila'y kanyang naratnang natutulog. At sinabi niya kay Pedro, "Sumakatuwid, hindi ninyo kaya makipagpuyat sa akin ng isang oras." Muli sa ikalawang pagkakataon, umalis siya at nananalangin na nagsasabi, "Ama ko, kung hindi maaaring lumampas ito, malibang inumin ko ito, ay ang iyong kalooban ang siyang mangyari."
Kaya sila muli niyang iniwan at umalis at nanalangin sa ikatlong pagkakataon na sinasabi ang gayon ding mga salita. Bumangon kayo, lumakad tayo, masdan ninyo malapit na ang nagkanunos sa akin. Okay? So, alam natin yung kwento na ito kung paano nanalangin po ang Panginoong Hesukristo. So, may malaking aral po ito sa atin na upang may apply po natin sa pang-araw-araw nating buhay sa mundong ito. So, pinapakita dito sa atin ng Panginoong Hesukristo kung paano po yung dapat na panalangin at yung time na nakikinig po yung Panginoong, yung Diyos sa panalangin po natin. And then, nakikita natin dito kung paano din po siya mamatay ho sa cross at kung paano po siya naghihirap, no? At kung paano din po siya manalangin na meron pong pait sa kanyang puso at nakikita niya po yung kanyang mga alagad. Kaya ito yung prayer ng Panginoong Hesukristo bago po siya maipako po sa cross. So, nananalangin po siya ng taimtim para ho malampasan ang tukso na ito. So, alam natin, yung lugar ng Getsemane, so, yung lugar na Getsemane, so ito po mismo yung maraming mga langis at doon po mismo ay marami rin pong paggawaan ng langis. Kumbaga, yung mga pigaan ng olive oil para dito po mismo sa Getsemane na tinatawag. Bakit tinawag po ito na Getsemane? So tinatawag po ito na Getsemane dahil dito ay maraming oil, and then yung oil, ito po mismo yung naglalarawan po sa Holy Spirit. Di ba nakikita natin sa Old Testament kung papaano magtalaga ng isang hari yung Diyos. Di ba? Anong kanilang ginagawa? So, binubuhusan nila ito ng langis sa ulo. So, yun po mismo, ibig sabihin, nandoon yung tulong at gabay ho ng Diyos at yung banal na Espiritu ay nananahan sa Kanya. Kaya mahalaga ito sa atin na sa kabila ng sakripisyo ng Panginoong Hesukristo, ay pinapaunawa sa atin na simula na tayo naligtas, meron pong gabay at tulong ho ng banal na Espiritu. And then, mahalaga din po na kung paano tayo manalangin ng nararapat ho sa Diyos. So, alam natin na ang mundong ito ay takbo ng kaguluhan, takbo ng kasalanan sa mundong ito. Kaya hindi tayo exemption doon, di ba? So, nakakagawa din po tayo ng kasalanan kahit sa kabila ng nalaman natin kung paano namatay ang Panginoong Hesukristo. No? Alam natin na ang Panginoong Hesukristo po ay minamahal ng Diyos Ama. At siya lamang po yung paraan na maligtas tayo sa kabila ng ating mga kasalanan. Kaya sumunod siya sa kanyang Ama at naranasan niya yung physical na kalagayan katulad din po natin. No? Nagkatawang tao siya at meron siyang physical na katawan kagaya natin. Naranasan din po niya na nahihirapan. Tayo din po mismo ay nakakaranas din po ng paghihirap. No? Kaya ganun po mismo yung nararamdaman po ng Panginoong Hesukristo. Kaya nakikita natin dito sa kwento na ito, may tatlo po siyang mga apostol na kasama. Sino po yung tatlong apostol na ito? Ha? Yes, si Pedro, si Juan at saka si Santiago. So, tatlong apostol na sinama niya na para siya ay samahan, para siya po ay manalangin. So, bakit isinama ng Panginoong Hesukristo yung tatlong ito? Bakit po? Bakit niya isinama? Para sila po mismo ay maging saksi kung paano po manalangin ang Panginoong Hesukristo. And then, bukod pa doon sa pagiging saksi, pinapakita ng Panginoong Hesukristo sa kanila yung nararapat na panalangin at yung taimtim na panalangin at kung saan dapat manalangin at kung anong oras dapat manalangin. Yung time ay napakahalaga. Di ba? Kapag ang lugar ay maingay, sa tingin po ninyo, makapanalangin po kayo ng taimtim? Di ba? Mahirap.
mahirap po manalangin po ng taimtim kapag yung isang lugar po mismo ay maingay, magulo, tapos busy yung isang lugar. Kaya doon po mismo, pinakita ho ng Panginoong Jesucristo sa kanila na sila po mismo ay manalangin ng taimtim dahil yung tukso ay nangyayari po sa lahat. No? Kaya walang exemption sa tukso dito sa sanlibutan at tukso po mismo ng dyablo. Bakit sinama silang tatlo? Para ay ipakita sa kanila ang nararapat na panalangin at makaiwas po sila sa tukso. And then, bakit? Bakit ito ay kailangan ipakita ng Panginoong Jesucristo sa kanila? Dahil sila pong tatlo ay meron pong puso na malapit sa Panginoong Jesucristo. Meron silang puso na malapit sa Panginoong Jesucristo. Kaya sila po mismo ay isinama. And then, sa kanilang ministry, sila po mismong tatlo yung hahawak ng mga churches, ng mga church. So, and then, handa rin po sila mamatay ho sa Ebanghelyo. Handa ho sila mamatay po sa Ebanghelyo. So, sino po yung unang namatay na mga apostol? Yes, si Santiago. Siya po mismo ang unang namatay po ng mga apostol. Kaya sabi ng Panginoon Jesucristo, manalangin kayo, magbantay kayo, at meron pong pananalangin. Bakit? Dahil makakaranas sila ng hirap sa kanilang ministry. Ganon din po sa atin, simula nang tayo naligtas, pinapaunawa sa atin ng Diyos na dapat manalangin din po tayo ng taimtim at para magkaroon ho tayo ng patuloy na relasyon ho sa Panginoon. Para makaiwas ho sa tukso ng sanlibutan ito at tukso po ng dyablo. Dahil kapag walang panalangin, hindi natin may experience yung gabay at tulong ho ng Diyos kapag wala pong panalangin. Kung more on action lang. Hindi natin may experience yung tulong ng Diyos para ho sa atin lahat. And then, bakit niya kailangan tayo dapat na manalangin? Para malampasan natin yung tukso dito sa sanlibutan at yung kahirapan ay malampasan po natin ito. Kaya pansinin natin ang Panginoong Jesucristo kung paano siya naghihirap sa kanyang panalangin. Di ba po? So siya po mismo ay magdamag siyang nanalangin and then nakikita niya yung paghihirap niya bilang isang may katawang tao. No? Makikita niya kasi may experience niya lahat ang sakit. Di ba? May experience niya ang lahat ng sakit at hirap. Daranasin niya lahat ng iyon. Lalong-lalo na kapag bawat palo ay nasusugatan po yung kanyang mga balat. Siguro lahat ho tayo dito naka-experience na po ng palo, sinturon, hanger, patpat, tama po ba? Masakit, di ba ho? Pero walang sugat, latay lang, tama? Pero ang Panginoong Jesucristo, habang palo, meron pong sugat. Hindi lamang po latay, meron pong sugat. Alam niya kung ano ang mangyayari sa kanya at kung paano siya mamatay para sa kasalanan ho ng mga tao. Bakit ganun na lamang po yung kanyang panalangin? Dahil mabigat yung kanyang loob. Dahil mabigat ang kasalanan ng mga tao. Mabigat. Kaya kailangan niya malampasan ang tukso na ito para mapagtagumpayan niya na malinis ang ating mga kasalanan at matupad po yung kanyang misyon kung bakit isinugo siya dito sa sanlibutan. Kaya yung purpose ng buhay natin bilang isang Kristiyano, ang purpose ng buhay natin bilang isang Kristiyano ay dapat malaman po natin at idalangin natin sa Diyos. Lord, bakit ipinaunawa mo sa akin ang kaligtasan ito? Ano ang layunin ko sa iyong iglesia? Ano ang layunin ko para sa iyo habang nabubuhay ako dito sa mundong ito? Sana masunod yung kalooban mo at hindi yung kalooban ko. Kasi kung masunod ang kalooban natin, wala po doon yung gabay at yung gabay ng Diyos, wala po doon. Di ba ho? Kundi sariling desisyon lamang po yun sa buhay. Kaya bawat aksyon ng isang Kristiyano, dapat doon po mismo ay may kaukulang paglapit sa Diyos. Meron pong panalangin. Kaya alam natin, sa nabasa po natin, may pagnanais ang banal na Espiritu. May pagnanais din yung physical na katawan. Di ba? May pagnanais yung physical na katawan. Kahit tayo, di ba? Sa physical na katawan, ang pagnanais natin, pag pagod, gusto natin magpahinga. Di ba po? Yun yung pagnanais ng physical na katawan natin.
Pero yung ating espiritu, bago matulog, gusto niya pa po magbasa ng Biblia. Di ba? Meron po tayong Bible reading araw-araw. Di ba? May checklist ho tayo. Kailangan hindi ko malampasan o hindi ko ma-misplace yung pagbabasa ko ng Bible. Kasi kapag sumablay ako sa araw na ito, matatambakan ako ng Bible reading na hanggang saan? Na hanggang sa hindi mo na matapos yung Bible reading sa loob po ng isang taon. Bakit? Dahil nasunod po yung pagnanasa po ng laman, hindi po nasunod yung pagnanasa ng espiritu. Kaya dito, sa Mateo chapter 26 verse 41, sabi po dito, kayo'y maging handa at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang espiritu ay tunay na nagnanais, subalit ang laman ay mahina. No? Ang laman ay mahina. So pansinin po natin, lahat tayo, nais natin na ang mga mahal natin sa buhay ay maligtas. Tama po ba? Yun po mismo yung nais ng ating espiritu. Na lahat ng mga mahal natin sa buhay ay makarinig ng gospel, makarinig ng salita ng Diyos, para din po sila ay maligtas. Pero, ano po ang nangyayari? Ang nangyayari, sa physical na katawan, walang masyadong pag-aalay para po sa Ebanghelyo. Paano ma-save yung mga mahal natin sa buhay, yung mga kaibigan, at yung mga kapitbahay? Dahil kulang po tayo. Ano po yung kulang? Yung pagnanais po ng Espiritu. Kung anong pagnanais ng Espiritu, dapat po ito ay masunod. Kaya nga, sabi ng Panginoong Jesucristo, manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso. Dahil yun lamang po, ang kailangan natin bilang isang Kristiyano, yung panalangin para ma-experience natin yung kapangyarihan ng Diyos. Kung walang panalangin, hindi po natin ma-experience yung kapangyarihan po mismo ng Diyos. Kaya nga ganun din po ang Panginoong Jesucristo eh. Mayroon siyang physical na pangatawan kagaya natin. Alam niya kung paano yung pagdurusa doon sa cross. Alam niya ang kanyang kamatayan. Di ba ho? Alam niya ang kanyang kamatayan. Ano po yung kanyang panalangin? Sana lumampas sa akin yung kupang ito, pero hindi ayon sa akin, kundi ayon sa loob mo. Di ba? Ayon sa kalooban mo. Yun ang nais ng Espiritu, ayon sa kalooban ng Ama. Pero ano ang nais ng laman? Ang nais ng laman, sana lumampas sa akin ang kupang ito. Di ba? Yun po yung nais ng laman. Kaya nga, ang Panginoong Jesucristo ay lubos siyang nananalangin para malampasan yung tukso na ito. Balik ko tayo, Mateo chapter 26, verse 36. Sabi po dito, pagkatapos ay pumunta si Jesus na kasama nila sa isang puok na tinatawag na Getsemani at sinabi niya sa kanyang mga alagad, maupo kayo rito samantalang ako'y pupunta sa dako roon at manalangin. Ano pong sabi niya? Pupunta ako roon, dito lang kayo. Pupunta ako roon at ako ay manalangin. No? And then, verse 36, sinabi niya si Pedro, isinama niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo at nagpasimula siyang malungkot at nabagabag. Sabi dito, isinama niya si Pedro at si Juan at si Santiago na mayroon pong siya ay pasimulang nalungkot at nabagabag. Bakit po? Bakit po ito sinabi ng Panginoong Jesucristo na siya ay nalulungkot at nabagabag? Dahil yung tukso at yung paghihirap ay dapat niya po itong malampasan. Lalong-lalo na po sana yung kanyang mga alagad na sinama, na sana sila din po ay makipagpuyat sa akin. Sana din po sila ay manalangin. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesucristo, bakit kayo nananatili pa rin tulog? Bakit kayo nananatili pa rin nagpapahinga? Hindi ninyo kaya makipagpuyat sa akin sa loob ng isang oras. Di ba? So, minsan, kapag tayo po mismo ay may mga Bible seminar, may mga gawain, so yung iba, nakikipagpuyat. Yung iba, nagtatrabaho para sa Iglesia ng Diyos. Nagsasakripisyo. Pero yung iba, ang sarap ng tulog. Natutulog pa rin po ba sa Kristiyanong pamumuhay? So dapat hindi po tayo matutulog sa Kristiyanong pamumuhay natin kapag mayroon pong mga gawain. Yun po mismo ay dala ng tukso ng dyablo. Kaya dito, sabi dito, siya po mismo ay nalulungkot at nabagabag. Yes, kapag nakikita ho tayo ng Diyos
na tayo rin po mismo ay kagaya nito, yung Diyos po mismo, nakakaramdam din po siya ng lungkot at nakakaramdam din po siya ng pagkabagabag sa kanyang puso. Di ba po? Kaya sabi ng Diyos, manalangin kayo para malampasan po ninyo ang lahat ng ito. Kaya verse 38, sabi po dito, verse 38, at sinabi niya sa kanila, lubhang nalulungkot ang aking kaluluwa at halos ay ikamatay. Manatili kayo rito at makipagpuyat sa akin. Ito po yung kanyang sinabi sa kanyang mga apostol. Sabi dito, lubhang nalulungkot ang aking kaluluwa na halos ay ikamatay ko. Bakit po? Na sana malampasan niya yung tukso na ito. Nalulungkot siya. Nalulungkot siya dahil mamamatay siya para sa isang taong makasalanan. Nalulungkot siya dahil yung mga tao parang baliwala lang sa kanila na makita ang Panginoong Jesucristo na mayroong mga paghihirap, mayroong mga pagdurusa. Pero hindi nila yung lubos na naunawaan. Pero sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo, doon nila naunawaan kung bakit namatay po yung Panginoong Jesucristo. And then, bakit nanalangin ang Panginoong Jesucristo? Para makayanan niya yung hirap, yung pagbibitbit ho ng cross. Hindi ganun kadali yung pagbitbit ho ng cross. Di ba ho? Hindi ganun kadali yung pagbitbit ho ng cross. Bakit? Nakikita natin na ang Panginoong Jesucristo, habang hila-hila niya ang cross at pinubuhat niya sa kanyang balikat, ano pong nangyayari sa kanya? Siya po mismo ay natutumba. Nabibitawan niya. Bakit? Dahil ganun na lamang po yung paghihirap sa pagbubuhat ho ng cross. Ganun po yung kanyang nararamdaman. Natutumba siya, pero pilit niya pa rin itong binabangon. Pilit niya pa rin itong bubuhatin. Para, kanino? Para ho sa atin. Para ho sa atin. Pinilit niya lahat, sinunod niya lahat, ginawa niya lahat para tayo ay maligtas. Yun ang pag-ibig ng Diyos para ho sa atin lahat. Na sana maramdaman po natin yung pag-ibig ng Panginoong Jesucristo sa atin habang nabubuhay tayo dito sa mundong ito. Di ba ho? Hindi ganun kadali na maghirap siya ng 6 na oras sa cross. Di ba ho? Walang pahinga, walang pag-iinom ng tubig, nakapako sa cross. At doon tumatagas po yung kanyang dugo para ipakita sa atin yung tunay na pagmamahal. Kaya sabi dito, sa verse 39, paglakad pa niya ng malayo-layo, siya nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung maaari lumampas sana sa akin ang kupang ito, gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Sabi dito, Ama ko, kung maaari lumampas sana sa akin ang kupang ito. So ito po mismo yung pakiusap niya sa kanyang panalangin. Dahil meron siyang physical na katawan. Ama ko, sana lumampas sa akin ang kupang ito. Dahil doon po mismo, mararamdaman ng physical na katawan yung kirot at hirap. Kamusta po yung physical na katawan po ninyo? Di ba? Yung physical na katawan natin, ano po yung nararamdaman natin? Hirap. May kirot po ba? Kirot sa sakit ng katawan. Di ba? So marami tayong nararamdaman physically. Ganon din po ang Panginoong Jesucristo. Hindi natin nababasa sa Biblia kung siya ay nagkasakit, pero nakikita natin yung paghihirap niya po mismo sa cross at kung paano po siya pinapalo ng mga sundalo para po ay mamatay siya, para po mahirapan siya, para po dumanak ang kanyang dugo. Kaya yun po yung kanyang panalangin, sana, Ama ko, kung maaari lumampas sana sa akin ang kupang ito. Yun yung panalangin physical na sana hindi ko maranasan ang paghihirap na ito. Pero ano po yung kalooban ng Ama? Sabi niya dito, kundi ayon, sabi dito, gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ayon sa ibig mo. Bakit isinugo siya dito sa mundong ito? Sa mundong ito? Para ano? Para maghirap, magdusa, magdanak ang kanyang dugo para sa kalinisan ng ating mga kasalanan. Yun yung plano ng kanyang Ama. Di ba ho? Pero iba po yung kanyang, ang kanyang nais bilang isang Panginoong Jesucristo. Yung nais niya, ano po yun? Yung patungkol sa laman. Pero ang nais ng Espiritu na malampasan niya ito, yung paghihirap na ito. At masunod po yung
kalooban ng kanyang Ama. Kaya ano po yung meaning po ng kupa? Yung meaning po ng kupa, so ito po mismo yung pagdurusa. No? Pagdurusa po sa cross. So yun po mismo yung meaning ng kupa. So ano pakiramdam ho ng laman? So yung pakiramdam ho ng laman, marami tayong pakiramdam ng laman, di ba? Tayo po mismo, kapag napapagod, gusto natin matulog. Pag tayo po mismo ay kakain, nagugutom, gusto nating kumain. And then, sa ating Kristiyanong pamumuhay, yung pakiramdam ho ng laman, ayaw niya pong maghirap. Ayaw niya magdurusa. Ayaw niya mag-obey. Ayaw niya sumunod sa Panginoong Jesucristo. Pero yung nais ng Espiritu natin, ano po? Nagtataloy po yung dalawa. Ang nais ng Espiritu natin, gusto niya maglingkod. Pero ang nais naman ng physical natin, ayaw niya magsakripisyo. Ayaw niyang mahirapan. Gusto niya maging komportable lang siya. Tama po ba? Pero gusto ng Espiritu natin, gusto niya, siya po mismo ay sumunod at maglingkod. Yun po yung nais po ng Espiritu. Yun po yung gusto niya. Kaya nga, simula nang tayo naligtas, meron po tayong kanya-kanyang cross na binibitbit. Kaya po, minsan, nahihirapan po tayo sa ating Kristiyanong pamumuhay. Pero minsan, ang iba, binibitawan. Pahinga muna. Yan muna yung cross ko. Maging komportable muna ako sa buhay ko bilang isang Kristiyano. And then, kapag nakakaramdam naman ng mga kahirapan, doon niya po ulit bubuhatin yung kanyang cross at lumalapit po siya ulit sa Diyos. And then, kapag naging maayos ulit yung kanyang Kristiyanong pamumuhay, binibitawan niya po ulit. Pahinga muna. Saka na ulit muna ako makipag-fellowship, pakikinig ng salita ng Diyos, pagbabasa ng Biblia. Kapag may kunting kahirapan, saka ulit niya bubuhatin po yung cross. Mga brothers and sisters, kailangan buhatin natin yung cross natin hanggang sa pagbabalik ko ng Panginoong Jesucristo. Kaya ano po ang nangyari po sa mga apostol, yung kanyang kasama? Ito po mismo, verse 40, sabi po dito, at lumapit siya sa mga alagad at sila'y kanyang naratnang natutulog at sinabi niya kay Pedro, sumakatuwid, hindi ninyo kaya makipagpuyat sa akin ng isang oras. Ano sabi po dito? Sila'y kanyang naratnang natutulog. Kaya nga ang isang Kristiyano, dapat gising ho tayo sa ating pananampalataya at gising ho tayo palagi spiritually. Kahit na nagpapahinga man tayo physically, pero dapat spiritually po, gising ho tayo. Bakit? Anytime, babalik at babalik ko ang Panginoong Jesucristo, baka maratnan tayong natutulog din. Baka maratnan tayong natutulog din. Kaya sabi dito, sila'y naratnang natutulog at sinabi niya kay Pedro, sa makatuwid, hindi ninyo kaya makipagpuyat sa akin ng isang oras. Hindi ninyo kaya makipagpuyat hindi ninyo kaya makipagpuyat sa akin ng isang oras. Yung isang oras, mahaba o maiksi? Ang isang oras. Mahaba po o maiksi? Maiksi po ang isang oras. Tama po ba? Alin po ba yung mas mahaba? Yung pag-i-scroll ng cellphone? O yung pagbabasa ng Biblia? Alin po mas mahaba? Yung pag-i-scroll, tama po ba? Kasi doon, marami pong aliw na nakikita ho natin para ho sa physical. Wala ho doon spiritual eh. Pero pagdating sa spiritual na bagay, parang inaantok ako. Minsan kapag nagsisermon, nakikita ko yung iba, ay nakapikit, di ba ho? Di ba ninyo kaya makipagpuyat sa akin ng isang oras? Sinasabi ho ng Diyos sa atin. Hindi ba ninyo kaya makipagpuyat sa akin ng isang oras? Di ba po? Kaya dito, sinabi po ito kay Pedro. Kaya dito, kung walang panalangin po, hindi po natin kayang masunod kung ano po yung kalooban ho ng Diyos. Tama po ba? Hindi natin kaya masunod kung ano po yung kalooban ho ng Diyos. Kaya dito, kaya sinabi ho ng Panginoong Jesucristo na makipagpuyat kayo sa akin para malampasan natin yung mga pagdurusa, mga paghihirap, mga pag-uusig na nangyayari ho sa buhay ho natin. Kasi ganun din po ang nangyari sa Panginoong Jesucristo. Di ba po? Nung siya po mismo ay hinuli na, ano po ang nangyari sa kanya? Siya po mismo ay pinagsasabihan ng kung ano-ano, and then sinasampal, and then sinusuntok. Yun po yung kanyang naranasan na mga paghihirap, mga pagdurusa. Kaya nga nanalangin siya, bago siya ipako sa cross,
at tanggapin ang lahat ng mga pagdurusa at hirap na mangyayari sa kanya, nag-pray siya ng taimtim sa Diyos na sana malampasan niya ang lahat ng ito. Ganon din po sa atin bilang anak ng Diyos. Tinuturo sa atin yung panalangin ng Panginoong Kristo na taimtim na manalangin para malampasan natin yung mga nangyayari sa buhay po natin. Na malampasan po natin ang nangyayari sa buhay po natin. Kaya nga minsan, ang isang Kristiyano, simula po siya ay nakapakinig ng salita ng Diyos, minsan kapag siya po mismo ay binibisita, nag-testimony, so sinasabi ho ng kanyang mga mahal sa buhay, bakit ka kasi nagsasama-sama dyan sa born again na yan? Yan tuloy, nahirapan ka na, meron ka ng mga pagdurusa. Pansinin mo yung dati mong buhay nung hindi ka pa nakasama dyan. Simple lang, walang paghihirap na nangyayari sa iyo, walang problema na nangyayari sa iyo, walang sakuna na nangyayari sa iyo. Pero nung nagsali ka na dyan, sa born again Christian na yan, marami ka nang nararanasan ng mga hirap, mga pagdurusa, at kung ano pang problema na dumarating sa buhay mo. Di ba po? Minsan ganun po ang nangyayari sa Kristiyano. Ganun po ang nangyayari sa mga Kristiyano. Kaya nga, kailangan taimtim na panalangin, ganun po ang napakahalaga ho sa atin lahat. Para ano po, patuloy ho natin mabuhat yung cross natin. Dahil may kanya-kanya ho tayong cross. No? Dapat matapos po natin yung takbuhin natin at daladala ho natin ito yung cross na ito. Kaya nga, yung kamatayan ng Panginoong Kristo, nung bit-bit-bit niya sa cross, yung cross, para ho saan? Para ho sa kaligtasan ng lahat ho ng mga tao. Para sa kaligtasan ng lahat ng mga tao. Kaya, isa po tayo doon na nakita natin kung paano siya naghirap, paano po siya nagdurusa. Para sa kaligtasan po natin iyon. Habang buhat-buhat niya yung cross, iniisip niya tayo na sana maunawaan ng lahat ng mga tao yung mga paghihirap at pagdurusa ko para sa kanilang kaligtasan. Pero maraming mga tao, hindi nila naiintindihan yung biyaya ng Diyos at hindi nila naiintindihan yung kamatayan ng Panginoong Hesukristo. Kung naintindihan nila yung kamatayan ng Panginoong Hesukristo, hindi na sana sila pa magpapatuloy sa paggawa ng kanilang kasalanan. Di ba ho? Bakit nagpapatuloy sila sa paggawa ng kasalanan? Dahil hindi nila naintindihan at naunawaan yung pag-ibig ni Kristo. Kaya nagpapatuloy sila sa paggawa ng kasalanan. Kaya tayo, dapat patuloy ho natin, buhatin po yung cross natin. Kailangan may panalangin na sana makayanan natin yung cross na bit po natin. Kaya verse 41, basahin po natin sa verse 41. Kayo'y maging handa at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang espiritu ay tunay na nagnanais, subalit ang laman ay mahina. Anong sabi ho dito? Kayo'y maging handa at manalangin. Maging handa at meron pong panalangin. Diba? Ano po yung buhay ho natin dati? Dati, wala tayong preparation. Lumalabas lang ho tayo sa bahay na wala pong prayer para ho sa Diyos. Lumalabas tayo. Pero sabi ng Panginoong Hesukristo, bilang anak na ng Diyos, manalangin kayo. Manalangin kayo para malampasan ninyo ang lahat ng mga panunukso na mangyayari sa inyo bilang anak ng Diyos, bilang anak ng Diyos. Kaya sinabi niya po ito sa kanyang mga apostol, bakit hindi ninyo kayang manalangin? Bakit hindi ninyo kaya makipagpuyat sa akin? Bakit hindi ninyo kaya ito? Kaya nga, sabi ng Panginoong Hesukristo, yung laman ay mahina, subalit ang espiritu mayroon pong pagnanais. Mayroon pong pagnanais. Kaya sa bawat isa sa atin, di ba bago ho tayo matulog, minsan gusto natin magbasa ng Biblia. Tama po ba? Minsan gusto natin magbasa ng Biblia. Pero, ano po yung nagtatalo? Gusto natin magpahinga na lang. Lalo na kapag nakasandal ho tayong komportable, nakahiga na ng komportable, parang ayaw nang bumangon. Tama ho? Parang ayaw na pong bumangon. Kamusta po yung pagbangon nyo kanina? Sa pilitan o meron pong pagnanais ng espiritu? O meron pong sagabal patungkol sa laman? Baka yung iba dito ay dahil sa lamig ng panahon, ay meron pong napilitan na tawag dito, yung hindi na control
yung laman, na nag-stay na lang po matulog. Di ba ho? Yung iba, kung bakit kayo naririto, meron pong pagnanais. Di ba? Meron pong pagnanais spiritual. Meron pong pagnanais spiritual para ho sa pakikinig ng salita ho ng Diyos. Kaya dito, verse 40, balikan ko po muli, verse 40. At lumapit siya sa mga alagad at sila'y kanyang naratnang natutulog at sinabi niya kay Pedro, so mga tuwid, hindi ninyo kaya makipagpuyat sa akin. So, ito po mismo, yung panalangin, yung pagnanais niya para sa kanyang espiritu. So madalas, ang katawan ho natin ay sadyang mahina. Na-experience ho natin ito. Tama ho ba? Yung katawan natin ay hindi po ito habang buhay maging malakas, hindi po ito habang buhay ay maging maayos, maging komportable. So, may panahon yung katawan natin ay sadyang nanlulupaypay dahil sa kahirapan dito sa mundong ito, dahil sa mga pagdurusa dito sa mundong ito. Pero yung pagnanais ng Espiritu, dapat yun po mismo ay mangyari ho sa atin lahat. Yung pagnanais po ng Espiritu. Kaya isipin natin mabuti, yung pagnanais ng Panginoong Jesucristo para ho siya ay mamatay sa krus para ho sa atin. Yun yung kanyang pagnanais. Dapat meron din po tayo na makontrol yung pagnanais natin para din po sa ating espiritu. Ang lahat ay nakaprepare na. Lahat po ay nakaprepare na para ho sa espiritu ho natin. No? Nakaprepare na po lahat. Kaya nga, pinrepare ng Diyos yung kaligtasan natin para hindi ho tayo mapahamak. Pinrepare niya po yun para hindi ho tayo mapahamak. Dapat tayo din po mismo ay naisin natin lahat ng mga paghihirap po ng Panginoong Jesucristo. Naisin natin ang lahat ng ito. Di ba? So sana, ang bawat isa ay meron pong pusong pagnanais. No? Baguhin natin. Huwag natin alalahanin yung dati nating buhay noon. Yung dating buhay natin noon ay komportable tayo. Dahil hindi pa natin nakikilala kung ano po mismo yung kalooban ng Diyos para sa atin. At kung ano ang layunin ng buhay natin dito sa mundong ito. Noon hindi natin nakikilala ang Diyos, ang layunin ng buhay natin para ano? Para yumaman, para maging maayos lang yung buhay natin. More on physical ang iniisip natin noon. Tama ho ba? More on physical. Pero iba pala yung plano ng Diyos para ho sa atin. Iba ang plano ng Diyos para ho sa atin. Ang plano niya, makapiling niya po tayo doon sa kanyang kaharian sa langit. Dahil doon, ang pangako niya, mayroong buhay na walang hanggan, hindi na nasisira, wala ng sakit, wala ng kirot, wala ng iyak. Yun po yung kanyang plano. Pero dito sa mundong ito, ang nararanasan ng mga pisikal na katawan na ito, hirap, pagdurusa, iyak, sakit. Di ba ho? Yun ang nararanasan natin dito, physically. Dito sa mundong ito ay walang plano yung Diyos. Yung katawan natin ay masisira ho ito. Pero yung espiritu natin ay ito po mismo ay hindi na dapat nasisira sa harapan ng Diyos. Hindi dapat masisira, kundi masunod lamang po yung kanyang nais para sa atin lahat. Kaya verse 43, Verse 43, sabi po dito, at muli siya lumapit at naratnan silang natutulog sapagkat antok na sila. Antok na sila. So pansinin natin sa ministry ng Panginoong Jesucristo, palagi nilang kasama ang Panginoong Jesucristo. Di ba ho? Kung saan mangangaral ang Panginoong Jesucristo, kung saan siya pumuntang lugar, sa panahon nila, hindi uso po yung pagsakay sa kotse. Hindi po uso yung sakay sa motor. Hindi po uso yung hatid sundo. Pero sila, naglalakad lang. Tama ho ba? Para maiparating yung salita ng Diyos sa lahat ho ng mga tao. Kaya siguro nakakaramdam sila sa kanilang ministry ng kapaguran. Di ba po? Nakakaramdam sila ng kapaguran sa kanilang physical na katawan dahil sa ministry. Lahat tayo, simula na tayo naligtas, may mga ministry tayo sa church. Di ba? Nakakapagod din, tama ba? Kapag may mga Bible seminar, lalong-lalo na nasa main tayo, mga retreats, maraming mga gawain. Pagkatapos ng gawain, doon po mismo, bumabagsak po yung physical na katawan natin. Pero during retreat, during may mga gawain, hindi tayo nakakaramdam po ng pagod.
Tama po ba? Nakakaramdam po ba kayo ng pagod during mga gawain? Hindi tayo nakakaramdam ng pagod, di ba ho? Pero after ng mga gawain, doon po tayo nakakaramdam ng pagod. So maaari sila ay ganun din po. Kasama nila ang Panginoong Jesucristo sa loob po ng 3 taon para sa ministry, nakakaramdam po sila ng pagod. Di ba? Nakakaramdam din po sila ng pagod, kagaya din po natin. Kagaya ng Panginoong Jesucristo, ang Panginoong Jesucristo, meron din po siyang physical na katawan, kagaya natin, nakakaramdam din po siya ng pagod. Pero, higit sa lahat, ang tinuturo niya sa atin para malampasan ito ay yung panalangin. Yung panalangin. Baka sa kapaguran natin, kagaya nito, sila po mismo ay naratnang natutulog. Di ba po? Nakalimutan na nilang manalangin. Diretso na sa pagtulog. Baka yung mga Kristiyano ay ganun din. Pagpagod, galing sa trabaho, galing sa school, ay bago matulog ay wala nang panalangin. Diretso na lang hilata. Meron po ba dito? Sana walang Kristiyanong ganon. No? Na alam natin na pagod tayo physically, huwag natin kakalimutan po yung panalangin. No? Huwag natin kalimutan ang panalangin bago matulog, pagkagising sa umaga, huwag natin kakalimutan yon. Yon ang gawain ng isang Kristiyano sa kanyang pamumuhay. And then, sa sitwasyon na ito, sabi dito, sapagkat antok na sila. Di ba? Antok na sila dahil meron po silang kapaguran na nangyayari sa kanilang buhay. Iba yung pagnanais ng laman, iba din po yung pagnanais po ng Espiritu. Kaya nga, tinuturo sa atin ng Panginoong Jesucristo yung way at yung best na oras kung anong oras tayo manalangin dapat. Sabi ng Panginoong Jesucristo, nababasa natin dito sa Biblia na ang Panginoong Jesucristo ay nananalangin po ng madaling araw. Tama po ba? Bago pumutok po yung liwanag, siya po mismo ay nananalangin. So tingnan natin sa Mateo chapter 26, verse 45. Verse 45, pwede ho, basahin po natin ng sama-sama. Verse 45. Pagkatapos ay lumapit siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, natutulog pa rin ba kayo at nagpapahinga? Masdan ninyo, malapit na ang oras at ang anak ng tao ay pinagkanuno sa mga kamay ng mga makasalanan. So, sabi ho dito, yung panalangin ng Panginoong Jesucristo po ay nakikita natin sa umaga. Di ba po? And then, sabi dito, natutulog pa rin ba kayo at nagpapahinga? Masdan ninyo, malapit na ang oras. Ano po yung oras? Yung oras po na ipagkanuno ang Panginoong Jesucristo. Tinakasan niya po ba yung ministering ito na siya ay mamatay sa cross? Hindi niya po ito tinakasan. Tinanggap niya po ito kung ano po yung mangyayari. Pero bago mangyari sa kanyang buhay, na siya ay mamatay sa cross at mayroong paghihirap, ano po yung pinakita niya sa atin? Prayer. Ang pinakita niya po sa atin. Bago tayo gumawa sa maghapon nating trabaho, mananalangin din po tayo. Mag-pray din po tayo. Di ba? Yun po yung base na way para sa mga Kristiyano. Bakit? Sa maghapon, mahihirapan tayo physically. Di ba? And then, pagdating na naman sa gabi, yung espiritu natin, may pagnanais na magbasa po ng Biblia. Di ba po? May pagnanais na magbasa po ng Biblia. Kaya nga dito, sabi dito, masdan ninyo, malapit na ang oras. Ang oras na ipagkanuno ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga hindi niya ito tinakasan. Bagkus na sinalubong niya pa yung mga tao na maghuhuliho sa Kanya. Kaya anong sabi ng Panginoong Jesucristo kay Judas? Gawin mo na ang nais mong gawin. Di ba? Ano pong ginawa ni Judas? Hinalikan niya ang Panginoong Jesucristo. Kasi sinabi ni Judas, kung sinong hinalikan ko, siya na yon. Di ba po? Siya na yon. Kaya ganun po yung kanyang ginawa. Kaya nga, ang Panginoong Jesucristo, nakikita natin na gusto niyang mamatay sa cross. Nakikita natin, ayaw niyang takasan. Ayaw niyang takasan yung paghihirap po ng laman. Ayaw niyang takasan. Gusto niya, doon po mismo, gusto niya tanggapin ang mangyayari sa Kanya para makikita ng lahat ng tao yung paghihirap niya at yung pag-ibig niya. Bakit siya nanalangin? Para tumanggap po siya ng lakas mula ho sa Diyos
Tumanggap po siya ng kapangyarihan mula sa Diyos para malampasan niya ang lahat ng ito. Kaya yun po yung way ng isang Kristiyano para malampasan sa maghapon na gawain ay mayroon po dapat kaukulang pong panalangin. Lalo-lalo na sa ministry natin. Bago tayo gumawa sa ministry natin, meron din po tayong panalangin. Meron din po tayong panalangin na nararapat. No? Kaya yun po yung way na ibinibigay ho ng Panginoong Jesucristo sa atin. And then, sa Marcos chapter 1, Marcos chapter 1, chapter 1, verse 35, Marcos chapter 1, verse 35. So, basahin po natin. Nang madaling araw, habang madilim pa, pagbangon ni Jesus ay lumabas siya at nagtungo sa isang lugar, na lugar doon ay nanalangin. No? Sabi dito, nagtungo sa isang ilang na lugar at doon ay nanalangin. Ibig sabihin, humanap siya ng lugar na tahimik, humanap siya ng lugar na tahimik at lugar na hindi ho busy, kundi para po siya ay manalangin. No, sabi dito, nang madaling araw pa, habang madilim pa. So ibig sabihin, bago pumutok po yung araw. Bago pumutok po yung araw. Yun po yung way na pinapakita ho sa atin ng Diyos. Pinapakita ho sa atin ng Panginoong Jesucristo. Di ba po? Bakit? Habang madilim pa, yung mga tao, hindi pa busy. Di ba? Hindi pa busy sa gawain. Hindi pa sila busy. Kaya yun po yung best na way na madaling araw, dapat doon po ang isang Kristiyano ay manalangin din. Di ba po? Manalangin din. Kaya sabi dito, na madaling araw, habang madilim pa, pagbangon ni Jesus ay lumabas siya at nagtungo sa isang lugar, sa isang ilang na lugar at doon ay nanalangin. No? Na doon ay nanalangin. Upang ano po? Upang magawa niya yung kanyang ministry o yung kanyang nais, yung kalooban niya mismo para po sa spiritual na bagay. So sa panahon natin ngayon, di ba sa panahon natin ngayon, marami na pong bahay, wala na pong ilang. So yung ilang saan? Wala na pong ilang dito. And then kabundukan, meron. Tama po ba? Meron kabundukan. Pero sa madaling araw, yung mga kasama natin sa bahay, sila po mismo ay tulog pa. Tama po ba? Pero kung ikaw po ay Kristiyano sa loob ng bahay, dapat yung way mo ay magising ka ng madaling araw para ikaw ay manalangin. Yung tahimik, yun po mismo yung time na tahimik. Pero kapag yun po mismo ay nagising ka ng tanghali at nananalangin, so mahirap makipag-concentrate sa prayer mo. Na-experience nyo po ba? Yung panalangin, nananalangin po kayo na maingay. So, di ba, hindi po makapag-concentrate na panalangin. Maraming pumapasok sa isip. Maraming pumapasok po sa isip. Kaya nga, pumunta ang Panginoong Jesucristo sa isang lugar, sa ilang, at doon po mismo ay tahimik. Doon po mismo ay tahimik. Naghanap siya ng lugar. Kaya tayo din, ay dapat maghanap din po tayo ng lugar na tahimik para sa panalangin. No? Para makatanggap po tayo ng kapangyarihan ng Diyos at ma-experience natin sa buhay Kristiyano natin yung gabay at tulong niya. Sa Mateo chapter 1, Mateo chapter 1, verse 38, sorry, sorry po. Lucas chapter 6. Lucas chapter 6. Verse 12. Lucas chapter 6.
verse 12 hanggang 13. So, basahin po natin, Lucas chapter 6, verse 12 at 13. Nang mga araw na iyon, siya ay nagtungo sa bundok upang manalangin at ginugol ang buong magdamag na panalangin sa Diyos. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at siya ay pumili mula sa kanila ng 12 at tinalaga niyang mga apostol. So tingnan po natin ito, bago ho magtalaga ang Panginoong Kristo ng kanyang mga apostol, ano pong ginawa niya? Nananalangin muna siya. Di ba po? Nananalangin muna siya. Bago siya gumawa sa kanyang ministry, siya po mismo ay nananalangin muna. Kaya sabi po dito, siya ay nagtungo sa bundok upang manalangin at ginugol ang buong magdamag sa panalangin sa Diyos. Para saan? Sana. Yung panalangin niya para saan? Yung pagpili niya po mismo sa 12 apostol. No? Kaya sabi dito, tinawag niya ang kanyang mga alagad at siya ay pumili mula sa kanila ng 12 na itinalaga niyang mga apostol. Bakit nag-pray siya? Nag-pray siya para malampasan at makita niya yung mga karapat-dapat na maging apostol at karapat-dapat na tumanggap ng ministry at karapat-dapat na malampasan yung mga mangyayari sa kanilang buhay. Sa pagtatalaga ng Panginoong Hesukristo. Nananalangin po siya. Kaya ganoon din po tayo. Bago ho tayo lumabas sa bahay natin at gawin ang gawaing bahay o trabaho man sa labas o pag-aaral man, manalangin po tayo. Manalangin po tayo. Huwag nating kakalimutan na ikaw po ay Kristiyano at ikaw po mismo ay anak ng Diyos. Kaya nga, ipinapakita niya po sa atin dito ang ano po, yung way na pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Hindi po pagmamataas. Ibig sabihin, kapag nananalangin ka, nagpapakumbaba ka sa harapan ng Diyos. Kung hindi ka nananalangin, nagmamataas ka sa sarili mo na kaya mong gawin ang lahat na mangyayari sa buhay mo. Kaya mo lahat yung mga pagsubok sa buhay mo. Kaya mo lahat yung paghihirap sa buhay mo. Kapag wala pong pag walang prayer. No? Sa tingin niyo po, kaya niyo po ito? Hindi natin kaya. Hindi natin kaya. Kaya nga, sa harapan ng Diyos, magpapakumbaba tayo na mayroon pong panalangin sa Kanya. Yun po yung way na dapat, habang nananalangin, yun po mismo yung papapakumbaba sa harapan po ng Diyos. And then, dito, yung pagtawag niya sa Kanya mga apostol, so sila po mismo ay pinagkakatiwalaan ng Diyos. Para ano po? Para magpatuloy sa ministry. Nung namatay ang Panginoong Kristo, nag-stop po ba sila sa kanilang ministry? Kung nag-stop sila, wala tayo dito ngayon. Tama po ba? Kung nag-stop sila, wala sanang New Testament. Puro Old Testament lang. Di ba ho? Pero pinili sila ng Panginoong Kristo at pinag-pray sila ng mabuti para makayanan ang ministry na ito. Kaya dumating po sa atin yung Ebanghelyo at yung kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Dahil nakayanan nila yung ministry na ito. Sila ay pinagpapatay, sila ay pinagbabato, sila ay pinapako. Di ba po? So marami silang naranasan na hirap. Marami silang naranasan na hirap sa kanilang ministry. No? Kaya tayo din, dapat ganun din po tayo na patuloy ho tayong manalangin para malampasan natin ang lahat ng ito. And then, isa pa pong prayer. Yung larawan po ng panalangin. No, sa panahon po ng Amalek at ng mga Israelita, para manalo yung mga Israelita sa laban ng mga Amalek, ano po yung paraan para sila ay manalo? Di ba? Sabi ni Moises, sabi ng Diyos kay Moises, kapag yung kamay niya ay nananatiling nakataas, ito po mismo ay mananalo yung Israel. Pero kapag ito po ay bumaba, ang mga Israelita po ay matatalo. Di ba? May paraan. No? May paraan para manalo ho sa lahat ng laban. May paraan. Kaya tingnan natin yung kwento na ito sa Exodus. Exodus chapter 17. Exodus chapter 17, verse 8 hanggang 12.
Exodus chapter 17, verse 8 hanggang 12. So babasahin ko po, sundan nyo. Nang magkagayoy dumating si Amalek at nakipaglaban sa Israel sa Rephidim. Sinabi ni Moises kay Josue, pumili ka para sa atin ng mga lalaki, lumabas ka at lumaban kay Amalek. Bukas ay tatayo ako sa taluktok ng burol na hawak ang tungkod ng Diyos sa aking kamay. Ginawa ni Josue at sinabi ni Moises sa kanya at nakipaglaban kay Amalek at sina Moises, Aaron at Hur ay umakyat sa tuktok ng burol. Kapag itinaas ni Moises ang kanyang kamay, ay nananalo ang Israel. At kapag kanyang ibinababa ang kanyang kamay, ay nananalo ang Amalek. Subalit, ang mga kamay ni Moises ay nangalay, kaya't sila ay kumuha ng isang bato at inilagay sa ibaba at kanyang inupuan, inalalayan nina Aaron at Hur ang kanyang mga kamay at ang isay sa kanyang panig at ang isay sa kabilang panig at ang kanyang mga kamay ay nanatili sa itaas hanggang sa paglubog ng araw. So, ano pong sabi po dito? So, sabi ni Moises kay Josue, para manalo kayo, para manalo po yung mga Israelita sa laban. So itong sabi ng Diyos, mananatili dapat na nakataas yung aking mga kamay. Kapag ito po mismo ay bumaba, so matatalo po yung Israel. So sa maghapon na laban, sa maghapon na laban, dapat na nananatili po yung kamay ni Moises na nakataas. Sa maghapon, sa tingin po ninyo mangangawit siya o hindi? Mangangawit. Ba? Nababasa natin, dahan-dahan bumababa yung kamay ni Moises. Anong ginawa? Inalalayan po ito ni Aaron at saka ni Hur. Para ano po? Para mananatiling nakataas. Kaya ganoon din po sa buhay Kristiyano natin. Sa maghapon na laban, kaya nga sa umpisa pa lamang ng trabaho natin sa maghapon, napakahalaga po yung panalangin po natin para magtagumpay tayo sa laban natin sa maghapon. Maghapon tayo lumalaban. Hindi natin kasama yung mga brothers and sisters, walang fellowship sa maghapon, maraming mga negative tayo naririnig. So doon po mismo, nakipaglaban tayo para po sa spiritual na laban. Nakipaglaban tayo. Kaya ganun po ang nangyari sa kanila. Kaya kailangan na natiling nakataas po yung kamay ni Moises. Kaya ang bawat Kristiyano, dapat nanatili din po sa panalangin at nanatiling nakataas para ho sa Panginoon. So balik ko tayo sa Mateo chapter 26. Mateo chapter 26. Mateo chapter 26. Verse 40. Verse 40. Basahin po natin. At lumapit siya sa mga alagad, at sila'y kanyang narat ng natutulog, at sinabi niya kay Pedro, sumakatuwid, hindi ninyo kaya makipagpuyat sa akin ng isang oras. Bakit kailangan natin balik-balikan po ito? Mahalaga po ito sa atin lahat. Bakit po? Para po tayo ay magbantay. Magbantay saan? Magbantay sa sarili natin. Magbantay sa sarili natin. Para ano? Para tayo po mismo ay magkaroon ng kapangyarihan ng Diyos at matanggap natin yung kapangyarihan ng Diyos, yung sandata ng Diyos na nararapat ng isang Kristiyano para malampasan ang lahat ng panunukso ng diablong ito. Kaya sabi dito, tayo po dapat magbantay sa Kristiyanong buhay natin. Bumabagsak ba ako? Nasusunod ko ba yung kalooban ng Diyos? Nagagawa ko ba ang nais ng Diyos? O nagagawa ko yung nais ko para sa sarili ko? Dapat magbantay tayo. Magbantay. Bakit po? Dahil ang kahinaan ng tao ay ito, yung kanyang kagustuhang pisikal. Yun ang nais ng tao. Kaya nga kailangan, sabi ng Diyos, magbantay kayo. Magbantay kayo. Kaya Mateo chapter 26 verse 21, sabi po dito, kayo'y maging handa at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang espiritu ay tunay na nagnanais, subalit ang laman ay mahina. So sabi dito, ang ating espiritu,
nagnanais siyang sumunod po sa Diyos. Pero yung laman, yung physical, ayaw. Ayaw ko. Ayaw ko sumunod. Pero yung espiritu gusto kong masunod. So nakipagtalo po yung dalawa. Nakipagtalo po yung dalawa. And then, hinihikayat tayo ng Diyos na humingi palagi sa Kanya. Hinihikayat tayo ng Diyos na manalangin palagi po sa Kanya. Ano po yung panalangin po ninyo? Yung panalangin po ba ng isang Kristiyano ay maging maayos yung buhay sa mundong ito? Ang panalangin dapat ng isang Kristiyano, paano masave yung pamilya. Kasi alam na ng Diyos yung pangangailangan natin araw-araw. Alam na ng Diyos. And then alam din ng Diyos yung pangangailangan natin spiritual para sa buhay Kristiyano natin. Alam. Pero kailangan, naisin natin yung spiritual na bagay para sa Panginoon. No? Naisin natin ito, yung spiritual na bagay. Kasi alam na ng Diyos yung pangangailangan natin physical. Pero tayo din, alam din ng Diyos yung pangangailangan nating spiritual, na kailangan natin tanggapin ang lahat ng ito. Bakit may mga Kristiyano bumabagsak? Bakit may mga Kristiyano nananatiling matatag? Bakit po? Dahil tinatanggap nila kung ano yung putahe na niluluto ng Diyos sa kanila. Kung ano yung salita ng Diyos na para sa kanila ay tinatanggap. Kaya nagiging matatag sila. Naging matatag sila. Kaya kapag bumagsak, kaya ulit bumangon. Kaya tingnan natin, ang Panginoong Jesucristo, habang bumabagsak siya, nadala-dala niya yung cross, pinapakita niya sa atin na dapat tayo din, kaya din natin. Kapag bumagsak tayo, kunin natin yung cross, bumangon tayo at dumiretso ulit papunta sa Panginoong Jesucristo. Huwag tayo mananatili na habang buhay, ang Kristiyano ay bumagsak. No? Damputin natin yung cross. Bitbitin natin ito hanggang makarating tayo sa Panginoong Jesucristo. Sa Lucas chapter 21, chapter 21, verse 34, sa Lucas, chapter 21, verse 34, basahin po natin. Subalit, mag-ingat kayo sa inyong sarili, baka magumon ang inyong mga puso at katakawan at kalasingan at sa mga alalahanin ukol sa buhay na ito at biglang dumating ang araw na iyon na parang bitag. So sabi ho dito, subalit mag-ingat kayo sa inyong sarili. Yes, mag-ingat tayo sa ating mga sarili bilang Kristiyano. Hinihikayat tayo ito ng Diyos. Hinihikayat tayo na maging maingat kayo spiritual, maging magmatiyag kayo sa inyong Kristiyanong pamumuhay. Huwag tayo maging kampante kung ano na yung sitwasyon ng buhay Kristiyano natin. Sinasabi sa atin ito ng Diyos na hinihikayat tayo, magmatiyag tayo spiritual at huwag tayo maging mapagkampante sa buhay natin. And then, sabi dito, iwasan natin yung lahat ng bisyo sa buhay Kristiyano natin. Sabi dito, yung katakawan, kalasingan, alalahanin sa buhay. Bakit po? Darating ang araw, sabi dito, na parang bitag ito sa inyo. Alam natin na hindi nakasulat sa Biblia kung kailan darating po ang Panginoong Jesucristo. Tama po ba? Hindi nakasulat sa Biblia kung kailan darating ang Panginoong Jesucristo. Pero, nagbigay siya ng mga tanda kung kailan siya babalik at kung kailan malapit na siyang babalik. Nangyayari na po sa panahon natin ngayon. Tama po ba? Nangyayari na sa panahon natin ngayon. Kaya kailangan magmatiyag tayo. Huwag tayo maging mapagkampante sa Kristiyanong pamumuhay natin. Kailangan magmatiyag tayo sa buhay natin. Malapit na dumating ang Panginoong Jesucristo. Kailangan ayusin ko na yung aking Kristiyanong pamumuhay. Alisin ko na lahat at dapat sumunod na ako sa Kanya. And then, pagpapakumbaba sa buhay. No, pagpapakumbaba sa buhay, ito po mismo yung mga alalahanin natin sa buhay. No? Yung sobrang pag-aalala araw-araw. So yun po mismo minsan, pagpapabagsak ho ng ating Kristiyanong pamumuhay, yung mga alalahanin sa buhay. Ipagkatiwala natin sa Diyos lahat ng ating mga alalahanin po sa buhay natin. Para ano po?
para mag-focus tayo sa ating pananampalataya at sa Diyos. Ang alalahanin sa buhay, ito po mismo yung pagsakal sa pananampalataya ho natin. Pagsakal para ibagsak yung ating Kristiyanong pamumuhay. No? Kaya sabi ng Diyos, huwag ninyo alalahanin ng lahat ng yan. Kundi, mag-ingat kayo at magbantay. Kaya sabi dito, subalit mag-ingat kayo sa inyong sarili, baka magumo ng inyong mga puso sa katakawan at kalasingan at sa lalahanin ukol sa buhay na ito at biglang dumating ang araw na iyon na parang bitag. Na parang bitag. Alam natin na ang mundong ito ay wawasakin ng Diyos sa pamamagitan po ng apoy. Kaya huwag tayo maging kampante sa lahat ng panahon sa buhay natin. Dapat doon tayo lagi sa Diyos. Verse 36, 35-36, sabi po dito, sapagkat ito ay darating sa lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa, subalit maging handa kayo sa bawat panahon, nananalangin, magkaroon kayo ng lakas upang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari, at upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Sabi dito, darating ito sa lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Busy, maraming mga alalahanin, Kristiyano man at hindi man Kristiyano, nangyayari na ito sa panahon natin ngayon. Yung puro alalahanin sa buhay nila. Kaya nga, maraming mga tao, ayaw nila makinig ng salita ng Diyos. Puro lamang po busy sa kanilang buhay physically. Malayo sila spiritually. Malayo sila sa puso ng Diyos. Kaya kailangan sila po mismo malaman nila na ang Diyos ay nariyan sa kanila. At malaman nila na ang lahat ng mga alalahanin sa buhay na ginugugol nila sa buhay nila ay ito ay bitag para sa kanila, nawawasakin din po ito ng Diyos. At makakasama sila sa pagwasak dito. Kaya tayo sabi ng Diyos para sa atin, mag-ingat tayo na hindi tayo madala sa lahat ng bitag na ito. Okay? Kaya sabi dito, subalit maging handa kayo sa bawat panahon. Anytime, darating ang Panginoong Kristo na hindi natin inaasahan. Na meron pong dapat panalangin para magkaroon tayo ng lakas. Magkaroon tayo ng lakas na makatakas tayo sa lahat na mangyayari dito sa buhay na ito. Okay? Para Para makatayo tayo sa harapan ni Kristo na wala pong alalahanin sa buhay o wala pong kahiya-hiya sa harapan ng Panginoong Hesukristo. Okay? Kaya Santiago chapter 1. Santiago chapter 1. So, isang chapter lang po yan. Santiago chapter 1, verse 6 hanggang 8. Verse 6 hanggang 8. So, basahin po natin ang sama-sama. Ngunit humingi siya ng may pananampalataya na walang pag-aalinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay katulad ng alon sa dagat na inihipan at pinapadpad ng hangin. Sapagkat ang taong iyon ay hindi dapat mag-akala na siya'y tatanggap ng anumang bagay mula sa Panginoon. Siya ay isang taong nagdadalawang isip at matatag sa lahat ng kanyang mga lakad. So sabi dito, ang panalangin mo, dapat i-accept mo sa sarili mo na gagawin ito ng Diyos. Na kaya itong gawin ng Diyos. Na meron pong pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos. Kaya na wala pong pag-aalinlangan o walang duda na gagawin ito ng Diyos. Dapat i-accept mo na sa sarili mo. Baka sabihin mo, ang tagal ko ng panalangin. Bakit hanggang ngayon ay hindi pa ito nangyayari sa akin? Bakit yung panalangin ko ay hanggang ngayon, bakit wala pa rin? Ano po ang nangyayari? Baka meron ka pong duda sa pananampalataya mo. Baka meron kang duda na baka hindi ito kayang gawin ng Diyos. Huwag tayong maging kagaya po ng ibang mga tao na sinasabi po dito, sapagkat ang taong iyon ay hindi dapat, verse 6, sabi po dito, sapagkat ang nag-aalinlangan ay katulad ng alon sa dagat na inihipan at ipinapadpad ng hangin. Di ba? May direksyon ka na.
May tinutuwid ka ng direksyon at tama, at kapag biglang may dumating po na malakas na hangin at alon, ano po? Lumilihis na po ng daan. Lumilihis na po siya ng direksyon. Ibig sabihin, meron po siyang pag-aalinlangan sa kanyang prayer, meron siyang pag-aalinlangan sa kanyang pananampalataya. So kailangan, kapag may panalangin ka, alam mo sa sarili mo na kaya itong gawin ng Diyos, na walang imposible po sa Diyos. Huwag ka po magdadalawang isip. No? I-accept sa sarili na kaya itong gawin. Kaya sabi dito, verse 8 at 7, sapagkat ang taong iyon ay hindi dapat mag-akala na siya'y tatanggap ng anumang bagay mula sa Panginoon. So ibig sabihin, kapag nagdadalawang isip ka, huwag mong isipin na mangyayari yan. So kailangan buong buo sa puso mo na kayang gawin ng Diyos. Pero kapag nagdadalawang isip ka, sabi dito, hindi mangyayari sa iyo ito. Hindi ka tatanggap ng anumang panalangin. Hindi mangyayari yung panalangin mo kung mayroon kang pagdadalawang pag-iisip. So kailangan isang isip lang na kayang gawin po ito ng Diyos. Na kayang gawin ito ng Diyos. Okay? So last, Lucas chapter 18. Lucas chapter 18. Verse 1, Lucas chapter 18, verse 1. So basahin natin. At isinalaysay ni Jesus sa kanila ang isang talinghaga kung paano sila dapat laging manalangin at huwag manlupaypay. So sabi dito, yung panalangin po ay huwag tayong manlulupaypay. Meron po mga talinghaga na ibinibigay ng Panginoong Hesukristo. So ano pong halimbawa? So dito, verse 7 at 8, basahin din po natin. At hindi ba bibigyan ng Diyos ang katarungan ang kanyang mga pinili na sumisigaw sa kanyang araw at gabi? Kanya bang matiis sila? Sinabi ko sa inyo, mabilis niyang bibigyan sila ng katarungan, gayon ang pagparito ng anak ng tao, makatagpo kaya siya ng pananampalataya sa lupa. So pansinin po natin, yung isang balo at yung hukom. Di ba po? Yung isang balo at isang hukom. So, dito, nagbigay siya ng talinghaga patungkol po sa balo at hukom. Di ba? Isinalaysay niya. And then sabi dito, sa verse 2, sinabi niya, sa isang lungsod ay may hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong itinalaga. At sa lungsod na iyon ay may isang babaeng balo na laging pumupunta sa kanya na nagsasabi, bigyan mo ako ng katarungan laban sa aking kaaway. No? So, pansinin po natin, yung hukom na hindi takot sa Diyos, humihiling ang balo na bigyan siyang matuwid na hatol para sa kanyang kaaway. Yung hukom ay nagbigay. Paano naman po yung Diyos na hukom din, na matuwid? Diyos na kaya niyang gawin lahat. Diba po? Kaya kailangan, tayo po mismo ay meron pong panalig at meron po pagtitiwala ho sa Diyos, na meron po sapat na pananampalataya sa buhay Kristiyano ho natin, na kayang gawin ho ito lahat ng Diyos, yung ating mga pinagdadaanan at yung ating mga panalangin. Okay? So, hanggang dito lamang po yung sharing ko po sa inyo. Sana yung bawat verse at chapter na pinapakita ko po sa inyo ay pagbubulay-bulayan po ninyo personally kung paano po kayo sumunod at lumago sa pananampalataya na meron pong panalangin at makahingi po ng tulong at gabay ho sa Diyos. So hanggang dito lamang, lahat tayo ay yumuko at manalangin. Banal at mahabagin namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa iyong banal na salita na sa oras na ito ay tinuruan niyo po kami kung paano po manalangin ng sapat at panalangin na meron pong pagtsatsaga, panalangin na kaya namin lampasan ang lahat na mangyayari sa buhay Kristiyano po namin. Naway po, Panginoon, ingatan niyo po yung bawat isa na yumuyo ko sa iyong harapan at ikaw nawa ang magbigay sa kanila ng kanilang pangangailangan pisikal sa pang-araw-araw, Panginoon. At higit sa lahat, ang espiritual na pangangailangan nila sa kanilang buhay, pananampalataya at Kristiyanong buhay sa iyong harapan. Ingatan niyo po ang bawat isa po, Panginoon, at sa muli po namin pakikita sa susunod po na gawain sa iyong iglesia.
Ito po yung panalangin namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesu Kristo na aming Panginoon na tagapagligtas. Amen. So maraming salamat po.